Ang Biscari Massacre ay isa sa pinakakilalang war crimes o krimen ng digmaan na kinasasangkutan ng Allied troops noong World War II. Nangyari ito noong July 14, 1943 sa kasagsagan ng pagsalakay sa Sicily. Dalawang sundalo ng 188th Infantry Regiment, 45th Infantry Division ay ang siyang responsable sa pagpaslang sa 71 Italian at 2 German na mga kalabang bihag. Pero paano ito nangyari at bakit? Tara at ating alamin. Pero bago ang lahat, ay huwag kaligtaan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang bell notification para maging updated sa aking mga bagong video na ia-upload. Maaari din kayong mag-follow sa aking Facebook, Instagram, Twitter at TikTok account. Tara na at ating tunghayan ang paksa sa videong ito. Noong July 10, 1943, ang mga tropang sundalo ni Lieutenant General Patton mula sa 7th Army at ang mga tropa mula sa British 8th Army sa pamumuno ni General Montgomery ay dumaong sa isla ng Sicily sa Italy. Para sa mga sundalo ng 188th Infantry Regiment, ito ang kanilang pinaka-kauna-unahang sagupaan. Ang unit kasing ito ay binuo mula sa National Guard units sa Colorado, Oklahoma, New Mexico at Arizona. Sila ang tanging Green Division na kalahok sa pagsalakay. Alam ng lahat na kulang sila sa combat experience, kaya si Lieutenant General Patton ay nagdesisyon na bigyan sila ng kaunting pag-uudyok. Gabi ng July, isang araw bago ang pagsalakay, si Patton ay nagsagawa ng isang talumpati kung saan hinimok niya ang mga sundalo para maging mabangis, malupit at walang awa. Sinabi niya, sa oras na bagsakan natin ang kalaban, huwag niyong kalimutan na patamaan niyo sila at patamaan niyo sila ng mabigat. Kapag nakaharap natin ang kalaban, papatayin natin siya. Hindi tayo maaawa. Pumatay siya ng libu-libong kasamahan natin at kailangan niyang mamatay din. Sa oras na dinala kayo ng inyong company officer na pinamumunuan ang inyong kasamahan laban sa inyong kaaway na binabaril kayo, at kapag nakalapit kayo ng 200 yarda sa kanya at hiniling niyang sumuko, wag na wag at hindi ang niyan ay mamamatay. Papatayin niyo siya. Patamaan niyo sa pagitan ng pangatlo at pang-apat na tadyang. Kinalaunan, si Lieutenant General Patton ay nagsabi na ang tanging niya lamang hangarin ay gawing malakas at walang takot ang mga baguhan at walang kasanayang mga batang kalalakihang ito para makayanan kahit papaano ang hirap ng bakbakan. Hindi niya marahil naisip kung anong klaseng problema ang idudulot pagkatapos ng kanyang talumpati. Sa unang araw ng pagsalakay, nakitaan ng mahinang paglaban ang mga sundalo ng 188th Infantry Regiment. Obvious na obvious, ang kanilang kampanya ng pagsalakay ay masyadong mahirap para sa kanila dahil sa kanilang kakulangan sa kasanayan at experience. Sobrang kapaguran dahil sa walang humpay na bakbakan ang nangingibabaw sa kapaligiran. Sa kanilang kamalasan, sila ay inatasan para sakupin at bihagin ang Biscari Airport. Hindi inaasahan na ang misyon na iyon ay magiging masyadong komplikado para sa mga walang kasanayang unit na ito. Sila ay tumanggap ng mabigat at maraming pinsala sa mga kalaban. Sila ay mabilis na nalalagasan ng mga kasamahan dahil sa mga artillery, mortar at mga sniper ng kalaban. Ang mga sniper na ito ay mas lalong naging epektibo dahil sa kanilang posisyon na hindi matukoy kung saan. Ang mabangis na paglaban at depensa na ito ay mas lalong nagbigay ng matinding unsyami at galit sa mga Amerikanong sundalo kung saan ibinuhos nila ang sobrang panggagalaiti sa mga sumukong kalaban. Ang unang insidente ng pagpatay sa POW o Prisoners of War ay nangyari sa kinaroroonan ng Alpha Company. Habang ang grupo ay tumutulak papalapit sa airport, ay nagawa nilang mahuli ang 45 Italian at 3 sundalong German.
si Major Roger Denham mula sa 1st Battalion ay inatasan si Sergeant Horace T. West, 33 taong gulang, na ihatid ang mga presong ito pabalik sa ibaba kung saan sila ay itatakda para tanungin at kuhaan ng mga mahahalagang impormasyon. Ang mga POW ay sinabihan na hubarin ang kanilang mga sapatos para maiwasan na sila ay makatakas. Si Sergeant West ay hindi pinakinggan ang utos at kasama ang iba pang kasamahan ay pinamarcha ang mga preso pababa. Pagkaraan ng mga 1 bilya pababa, si Sergeant West ay hiniwalay ang ibang mga preso at dinala doon sa kanilang intelligence officer. Samantalang ang iba at mga naiwan naman ay inatasan niyang humanay. Pagkatapos ay walang ano-ano niyang inagaw ang isang Thompson submachine gun mula sa kanyang kasamang sundalo at walang habas na pinagbabaril ang mga walang kalaban-labang mga nakalinyang preso. Pagkatapos niyang maubos ang isang magazine ay nag-reload pa ito ng isa at pinagbabaril pa rin ng malapitan sa dibdib ang mga nakahadusay ng mga patay na preso. 35 Italian at 2 sundalong German ang namatay. Nang sumunod na araw, ang chaplain na si Lieutenant Colonel William E. King ay natuklasan ang mga patay na katawan at nireport ito sa kanyang senior officer. Ang pangalawang insidente naman ay nangyari sa kabilang parte ng airport, 3 oras pagkatapos ng unang insidente. Doon, ang Charlie Company ay mabilis din na nalalagasan dahil sa mga pagsabog at mga sniper. Nang masigurado nila ang kanilang posisyon laban sa mga sniper, ang mga sundalong Amerikano ay nahuli ang 35 hanggang 40 mga sundalong Italian na mga sumuko. Ang iba ay nakasuot ng sibilyan. Isang interpreter ang nagtanong kung sila ba ang mga sniper pero wala silang nakuhang sagot. Si Commander Captain John Compton ay naniniwala na sila ang responsable sa mga sniper fire at agarang inutusan ang kanyang mga tauhan na barilin ang mga ito. 11 sa kanyang mga sundalo ang sumunod sa kanyang utos at pinahanay ang mga nahuling Italians. Ang ibang mga preso na nalaman agad kung ano ang susunod na mga mangyayari ay nag-umpisang tumakbo, kung saan ang mga sundalong Amerikano naman ay nagsimulang paputukan silang lahat. Ang lahat ng mga Italian prisoners of war ay namatay. Hindi nagtagal, si Lieutenant General Omar Bradley, commander ng 2nd Corps kung saan ang 188th Regiment ay nanggaling, ay nalaman ang dalawang insidente. Nereport niya ito kay Lieutenant General Patton na agad namang pinabulaanan ang mga akusasyon bilang exaggeration o sobra-sobra daw na pagkakwento. Minungkahi pa niya na pagtakpan ang insidente para wag mabulabog ang media. Subalit si Bradley ay nagpumilit na magsagawa ng investigasyon at ang parehong si West at Compton ay dapat litisin sa kasong murder. Kalaunan, walang nagawa si Patton at sumang-ayon. Ang dalawa naman, si West at Compton, ay inaresto at nilitis. Sa paglilitis, ang dalawa ay nag-plead ng not guilty dahil daw sila ay ginagampanan lamang ang utos ni Lieutenant General Patton, kung saan nga ay inutos daw nito noong siya ay magtalumpati 1 araw bago ang kanilang pagsalakay. Subalit ang mga depensang ganon ay hindi tinanggap sa parehong kaso. Si Sergeant West ay napatunayang may sala sa pagpatay sa mga sumukong POW, kung saan ginawa niya ito ng walang pagsisisi, lalo pa at kumuha pa siya ng isang magazine para barilin sila ulit. Para sa kanyang krimen, si Sergeant West ay pinatawan ng kaparusahan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Ang kanyang magandang serbisyo ang tanging nakasalba sa kanyang buhay. Ang investigasyon ay agaran na nagtapos noong 1944 sa takot na baka lumabas ito sa publiko. Sa ika-23 ng Nobyembre taong 1944, si West ay lumaya mula sa kulungan at muling binalik sa serbisyo sa ranggong private. Pagkatapos ng digmaan, siya ay marangal na nagretiro. Sa kabilang banda,
si Captain Compton ay naakwit sa kaso at nagpare-assign sa ibang unit. Siya ay namatay sa isang bakbakan noong November 8, 1943. Ang paglilitis ay para lamang sa 2 kaso at may 80 mga biktima lamang. Ang tunay na dami ng mga biktima ay hindi talaga matukoy dahil marami pang ganitong parehong insidente sa Biscari na hindi dinala sa korte. Ang parehong record ng paglilitis ay tinaguriang classified bilang secret at tinago malayo sa mata ng publiko ng ilang mga taon. Nais kong i-shoutout sina Ching Ching Pew, Trongs Vlagag at Erjan Ribanyo. Shoutout sa inyo mga idol. Nagustuhan nyo ba ang ating tinalakay sa bidyong ito? Kung oo, ay huwag kalimutan na i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe sa aking YouTube channel o kaya naman ay mag-follow sa aking mga social media accounts. Hanggang sa muli, ito nga pala ang Wheelers Inc. Bye-bye!